umaga po at maraming salamat ulit ha sa pagsama sa amin sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Doris at Robert, at good morning sa ating listeners. Opo, Sir Nanoy, ang tanong, tayo po ba'y magkakaroon pa rin ng good morning? Good Tama ka morning, dyan. good afternoon, yung mga ganyan ba? Kasi parang wala ka nang makitang bagong pag-asa. Tayo na naman, gastos. Wala naman pagtaas ng ating mga sweldo. Tama po, no? Yun nga no, nasa 7.2% headline inflation na tayo. Dala na rin itong walang tigil na krisis sa langis. No, at ito nga yung wala pa rin hanggang ngayon na anumang solusyon itong gobyerno no dito sa krisis sa langis. Tapos ito pa nga yung pinagkikwentuhan ninyo kanina no, matatapos yung net service contracting na sa totoo lang sa tingin namin wala naman talagang naging significanteng impact no sa pagtugon dito sa ating transport supply crisis at lalo na doon sa inflationary impact nitong krisis sa langis. No, para sa amin no, itong net service contracting nung simula pa lang krinitik na namin ito na dahil papogi lang ito na solusyon talaga ng DOTR at ng gobyernong Marcos at sa tingin nga namin pag-iwas pa sa accountability ng gobyerno mismo para hindi niya tugunan o hindi niya gawin yung dalawang dapat niyang gawin, which is number one, tigilan talaga yung greed, no, yung pagkaganit ng mga oil companies. At number two, tigilan mismo yung pagkaganit ng gobyerno mismo, no. Ang ibig naming sabihin una dapat talaga magkaroon ng price control sa presyo ng petrolyo, no. Lalo na sa tingin natin talagang may overpricing, no, na nagaganap. At patunay nga nito na nitong first quarter nagsiyabangan na itong mga oil companies. Correct. No, na nagsabi na sila, halimbawa, itong isang malaking oil company na kulay dilaw, di ko na lang sabihin pangalan kasi baka matrouble tayo. O yung isang oil company, mayabang talaga, sinabi niya, dumoble daw ang kanyang net income from 2025, 1.61 billion ang malinis niyang tubo, no? So paano nila nagagawa magyabang na dumoble ang kanilang tubo samantalang tayong lahat hirap na hirap. Tapos yung ikalawa, no, hanggang ngayon wala pa rin talagang galaw doon sa emergency powers na supposedly magsususpend ng excise tax na nga lang, no, at wala pa rin kahit anong galaw sa pagsususpend ng VAT. Kaya insulto sa amin itong net service contracting, no, kasi isipin ninyo, this week at 85 pesos per liter na diesel. Ang koleksyon ng gobyerno dyan is around 16 pesos na tax. Sa PUJs alone, that's 61.4 million pesos a day collection ng taxes. Sa isang linggo, yan ay nasa 430 million pesos. Ang allocation ng gobyerno sa net service contracting ay 800 million pesos for road transport. So, ibig sabihin sa loob ng 2 linggo, nakolekta na nila ng buwis. Sa VAT at excise tax sa diesel alone, sa jeepneys alone, meron pang truck. 'Di ba? Meron pang buses, etc. Paldo-paldo sila samantalang Sobrang paldo. Yung programa nila para sa public transport, barya-barya yung binigay, no? So, hindi talaga kami matutuwa dito. Yung mga commuter hindi natutuwa dito, no, sa ganitong klaseng programa. Ayan. Okay. Ano na lang yung nakikita ninyo na alternatibo? Na po pwede. At agad mararamdaman ng mga commuter Kasi partner. tanggal na bukas, di ba? Oo, Friday na lang. Yeah. Oo, matagal na naming sinasabi ito. No, una talaga dapat kontrolin yung pagkaganit ng oil companies by regulating their prices. No, may kakayahan naman ng gobyerno even under the oil deregulation law, sabi sa ilalim ng extraneous, no, o yung labis-labis na krisis. May kakayahan ng gobyerno na ipabukas yung mga libro nitong mga oil companies na ito para ma-justify bakit ganoon kataas ang itinataas ng kanilang presyo. No, so sa tingin namin kayang-kaya talaga ng gobyerno kung siya ay may willpower at kung hindi siya nakikinabang sa tubo ng mga oil companies na ito, kung hindi niya mga crony yung mga oil companies na ito, kaya niya talagang itulak pababa sa sabihin na natin 55 pesos. Ikalawa, yung VAT at excise tax na yan, kayang-kaya ng gobyerno, natapyasin yan. No, umaangal yung gobyerno na mawawalan daw sila ng income
No, pero mismong gobyerno ang nagsabi last year, no, may 1 trillion pesos na nawala dahil sa flood control corruption. So bakit hindi yung corruption ang kontrolin nila? Opo, No, opo. 'di ba? Aside from that, ang daming programa ng gobyerno na kayang i-rechannel papunta dito sa pagtataguyod, pagsasubsidize ng ating transport sector. Okay. Sa estimates nga namin, dahil dito sa oil crisis, no, around 20 to 30% na siguro ng ating transport supply yung natapyas. So ano yung ginagawa ng gobyerno aside dito sa napakaliit barya talaga na binudget nila sa net service contracting na hindi pa nga lahat actually ay nakinabang, no? Sa tingin namin talagang hindi major routes yung na-cover nito, no, napakaraming ruta ang hindi na-cover, no, tapos nung nag-aalam kami hindi rin talaga nababayaran agad, no, yung mga nag-avail na mga operators ng service contracting. So tuloy-tuloy yung pagbawas ng ating transport supply. Alright. Under Yun, this yun ang program. problema eh. Oo Kapag walang bumabiyahe partner doon tayo nagkakaproblema Correct, sa mga oo. commuter natin. Siyempre nga naman, kung hirap na sila yung mga operator at driver, bakit pa babiyahe? Pero anyway, bantayan natin yan. May mga naka-file na petition sa Ayan. LTFRB, Oo. di ba? Yung may mga dagdag pasahe and Sabi all. malapit na sila magdesisyon. Okay, kaya nga, Oo. kakausapin din naman ng commuters group dyan. Tingnan natin kung ano mga magiging decision dyan. For the meantime, Sir Nanoy, maraming salamat po ulit sa pagkakataon. Thank you. Salamat po, Doris at Robert. Yan. Ingat po sa tayo. pagbiyahe. Oo Huwag nga. sasabi ta sa jeep, bawal sa estribo. Correct. At saka huwag preno